sa pagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po sa Alexander Gomez from Batch Street. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay mayroon ka bang sakit o karamdaman? Praise in God. Ngayon po ang ating pag-aaral ito ko sa 1 Corinthians chapter 15 verses 42 to 43. At isang po natin ang ating pag-isip sa mga salita ng Diyos. Sabi dito naman, so will it be with the resurrection of the dead, the body that is sown is perishable, it is raised imperishable, it is sown in dishonor, it is raised in glory, it is sown in weakness, it is raised in power. O sa Tagalog, hindi naman ang muling pagkabuhay ng mga patay. Tinanim na may pagkasira, binubuhay na muli ng walang pagkasira. Ito ay tinatanim ng walang dangal, ito ay binubuhay na may kaluwalhatian, tinatanim na may kahinaan, muling binubuhay na may kapangyarihan. Teaching number 1, our bodies are expiring so fast. Mabilis na nauubos ang ating katawan. Ang katawan ng tao ay hindi permanente. Ito ay mabilis na tumatanda, napapagod at nasisira dahil sa kasalanan at kahinaan ng lahat. Pinapaalaman nito na hindi natin dapat masyadong ipagmalaki o ipagtiwala ang ating buhay sa katawan lamang, sapagkat ito ay pansamantala. Teaching number 2, our bodies are redeemed by Christ. Ang ating katawan ay tinubos ng Kristo. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, tayo ay nagkakaroon ng pag-asa. Ang ating katawan, kahit ito ay mahina at nagkakasakit, ay may katiyakan tinubos at maliligtas. Hindi tayo iwan ng Diyos, at ang ating katawang lupa ay may halaga dahil piniraan ito ng dugo ng Jesus. Teaching number 3, our bodies will be raised in glory. Ang ating katawan ay nagbubuhayin sa kaluwalhatian. Ang kamatayan ay hindi katapusan. Kapag tayo ay muling binuhay, ang ating katawan ay maging maluwalhati, malakas at walang kasiraan. Ito ang dakilang pag-asa ng bawat Kristiyano. Sa darating ng araw na tayo mabubuhay muli sa piling ni Kristo na may bagong katawan na hindi niya makakalipas. Application number 1, understand the purpose before you die. Alamin ang layunin bago pumago. Habang buhay pa tayo, mahalaga na maunawaan ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Hindi dapat sayangin ang oras sa walang kabuluhang bagay. Dapat natin talaga ang ating sarili sa paggawa ng mabuti at pamumuhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Application number 2, utilize your body like a tool while still strong. Gamitin ang katawan bilang kasangkapan habang malakas pa. Ang katawan natin ay maaaring gamitin bilang kasangkapan para malingkod. Habang bata at malakas pa, gamitin natin ito para tumulong sa kapwa, magbahagi ng ibang mundo at malingkod sa simbahan. Pag dumating ng panahon ng kahinaan, hindi na natin ito magagawa ng kasunod-sun. Application number 3, unleash your potentials now for God's glory. Hindi natin dapat itago ang talento at kakayahan na binigay ng Diyos. Sa halip, dapat itong ilabas at gamitin upang ipakita sa mundo ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Ang ating buhay ay dapat maging patotoo na ang lahat ng mayroon tayo ay para sa kanyang kaluwalhatian. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.